Hello guys! Kung ikaw ay isang OFW or may kakilala ka na isang OFW, pakinggan mo muna ito. Maraming OFW ang nagtatrabaho sa ibang bansa para kumita ng malaking pera. At totoo naman na mas malaki ang kanilang kinikita kumpara dito sa ating bansa. Pero pagbalik nila dito sa Pilipinas after ng ilang taon na pagtatrabaho, walang naiipon ang mga OFW na umuwi. Bakit? Hindi dahil sa hindi sila nagtatrabaho ng gusto sa abroad, hindi dahil sa maliit ang kanilang sinasahod, ang dahilan ay walang sistema. So sa video na ito, i-share ko sa iyo kung paano ka makakaipon bilang isang OFW at paano ka makakasave ng unang 500,000 pesos mo sa iyong mga iniipon. So kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ako nga pala si Renz na nagtuturo about sa pag-i-invest sa ating merkado at hindi lamang yon. Every week ay meron ako nakakausap ng mga OFW, mga nag-i-invest sa ating merkado para mag-guide sila on how to invest long-term dito sa stock market sa ating bansa. And also, ako din po ay isang produkto ng pamilyang OFW kaya alam ko yung nararanasan nyo today at alam ko rin kung paano mabigyan ng solusyon itong problema nyo ngayon. Kaya naman, huwag natin patagalin pa, umpisahan na natin ang video na ito. Okay, so pag-usapan natin yung realidad ng isang OFW. Nung una kang lumabas para mga ibang bansa at para magtrabaho, ano yung una mo agad na isip? Majority of us, ang unang naiisip ay makakatulong na agad ako sa pamilya ko. Tapos dumating yung unang sweldo mo, mas malaki kumpara sa sinasahod mo dito sa Pilipinas. Ano ang ginagawa ng karamihan na OFW? So natural lamang ang ginagawa ay talaga magre-remit sa pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. Tama, di ba? Tapos may nangyari, may nakita kang kaklase mo na bumili ng bagong kotse. May kapitbahay ka nagpatayo o nagpagawa, nagpa-renovate na kanilang bahay. Okay, then na-pressure ka sa pamilya mo kasi sinabi nila, ikaw na lang ang pag-asa namin. At dahil mabuting ang tao, ang ginawa mo, syempre nagpadala tayo. Di ba? Tama? Pero sa katapusan ng buwan, pagtingin mo sa bank account mo, sa payroll account mo, wala nang natitira sa sahod mo. Ito yung tinatawag na OFW cycle. Kumikita tayo ng malaki sa pagtatrabaho natin sa labas ng bansa at ang ginagawa din natin, nire-remit natin halos majority of our salary sa naiwan nating pamilya dito sa ating bansa. Pero at the end of the day, yung sarili mismo natin ay minsan napapabayaan na natin. Itong problemang ito ay hindi ito komplikado. Pero kailangan mo ng malinaw na sistema para makalabas sa cycle na ito. Okay, so sa video nito, meron akong 3 bagay na ipapakita sa iyo na sana makapulutan mo ng aral. Sa pagkakausap ko ng mga subscriber natin sa ating website na isang mga OFW, marami talagang ganito yung cycle na nangyayari sa kanila. Okay, so sa video nito tatalakay natin kung bakit mahirap mag-ipon kahit na malaki na yung sinesweldo natin kumpara sa Pilipinas. Pangalawa, ang eksaktong paraan kung paano ka makakasave ng una mong 500,000 pesos na investment or savings mo. Pangatlo, yung mga kamalian na dapat mong iwasan para mapabilis yung pagsasave mo at pag-grow mo ng iyong mga iniipon. Pero bago natin puntahan ng sistema, kailangan mo nating itama yung isang malaking misconception pagdating sa pagiging isang OFW. Okay? Karamihan sa atin naniniwala na ang problema ay ang maliit na sweldo o kaya naman hindi tayo makakaipon kasi tayo ay mataas ang ating expenses abroad or dito sa Pilipinas. Pero you have to understand, based sa laging sinasabi ni Chinkitan, ang lagi niyang solution dito, di ba? Lagi niya sinasabi, mag-ipon ka muna bago ka gumastos. Kaya ang pinaka-importante, bago natin puntahan yung sistema, ay kailangan mo natin i-shift yung mind natin from expenses muna bago na yung savings. Ang gawin natin ay baliktarin natin ito, di ba? Savings muna bago yung expenses. Kasi sa pamamagitan nito, makikita mo na hindi sa laki ng sahod yung kailangan mo dito, kundi dapat meron tayong malinaw na priority sa pera natin. Ngayon guys, ito yung parte na kung saan karamihan sa atin, ito yung gusto nating marinig. Ito yung eksaktong sistema
na ginamit natin para makapagbigay ng information na makakapagbigay ng malaking tulong para sa mga OFW, first time OFW na hindi pa nakakaipon ng unang 500,000 pesos nila. Now, itong sistema na ito ay meron lamang 3 pillars. Una is allocate, automate, and invest. Ulitin natin, allocate, automate, invest. Okay, so unahin na natin itong allocate. Hatiin mo na agad yung sweldo mo. No? Bago mo pahawakan, so kailangan mo na agad i-divide sa 3 bracket. Una ay para sa pamilya or obligation mo. No? Dito na magagaling syempre kung ikaw isang OFW, yung remittance na pinapadala mo, bills o anumang commitment sa obligation mo sa iyong pamilya. Pangalawa ay yung savings na hindi mo mismo gagalawin, hindi mo mismo makikita. Pangatlo ay yung lifestyle at gastos mo. Okay? Now, pag-usapan muna natin itong lifestyle at gastos. Kasi dito karamihan, 'di ba? Majority dito napupunta kapag padala na tayo, dito napupunta lahat. Okay? Now, ang gawin natin, kailangan mo i-set aside lagi na dapat maximum of 30% lang yung lifestyle at gastos mo. Pagkain mo, yung panggimik mo, pasalubong, and every, 'di ba, karamihan ng mga OFW every weekend na walang pasok, nagkikita-kita yung mga OFW para mag-travel o umikot sa lugar, sa isang lugar, 'di ba? Para hindi naman kinakawawa mo yung sarili mo. So, you have to understand lamang na dapat i-priority mo na dapat maximum of 30% lamang yung kaya mong gastusin dito. Pag tumaas, so dapat wala na. Diyan lamang yung budget mo. Now, pag-usapan natin itong pamilya or obligation. Now, itong pamilya or obligation is nakadepende kasi ito sa'yo. No? May mga bagay kasi tayo na iba't iba na priority, di ba? May mga OFW na kahit hindi na magpadala sa kanilang mga magulang o sa pamilya nila kasi kaya naman ng pamilya nila dito sa Pilipinas, di ba? Kaya nakakaipon sila ng mas malaki. May mga OFW naman tayo na tinatawag nating panalong tinapay or breadwinner, talagang kailangan magpadala talaga. So, may iba't iba tayong obligation dyan. It's up to you kung gaano kalaki yung percentage mo, no? Now, pagdating dito guys sa savings, no? Pagdating dito sa savings na hindi mo gagalawin, na hindi mo nakikita, dapat kailangan minimum of 20%. So, ibig sabihin, 20% agad ng iyong salary dapat napupunta sa invisible na savings account mo, no? At dito na pumapasok yung automation na tinatawag natin. Okay? So sa pag-automate ng ating mga kinikita, kailangan mo syempre ng isang bank account na pagpasok ng salary mo, kailangan automatic dinideduct na yan sa iyong payroll account. So usually ngayon dito sa Pilipinas, 'di ba, sa atin meron ng mga digital banks, mga bangko na ginagawa yan, no? Marami ng digital banks, pwede niyo i-research online kung paano iyan gawin. Madali na lamang 'yan. Okay? Kasi ang importante kasi dito guys, sa ganitong paraan, kapag ganito yung pag-setup natin na hindi natin nakikita yung ating savings, 'di ba? Usually tayo ay nagiging comfortable doon sa ating mga kailangan gastusin lamang, di ba? Kasi minsan, kapag hindi mo nakikita yung isang bagay, human tendency natin, di ba? Hindi natin gagastusin agad yan. Hindi natin nakikita eh, di ba? Ngayon, meron nga tayong kasabihan, out of sight, out of spend. To automate para makawala tayo sa OFW cycle na tinatawag natin. Ngayon, okay, so pangatlo ay invest. Hindi porket nakapag-save na tayo ng salary natin, nakakuha na tayo ng 500,000 or more than 500,000, ayun na yun, isa-save na lamang natin. No? You have to understand na ang mga savings account dito sa ating bansa ay sobrang liliit lamang. Nasa 0.25% or 1% lamang yung tinutubo ng ating interest dito. Pero kung titignan mo yung inflation over the long run, naglalaro sa 3 to 4% yung inflation sa ating bansa. So, ibig sabihin, natatalo tayo ng inflation. So, to beat that inflation, kailangan i-save natin ito sa mga high-yielding savings account or high-yielding investment. So, example na natin dito, syempre, best example natin, syempre, yung MP2 o yung pag-ibig. Kasi yung pag-ibig, syempre, guaranteed dyan ng gobyerno.
and nag-average ng 6 to 7% yung yield sa mga OFW. Very accessible na ito sa inyo today, no? Pangalawa, syempre, pwede yung invest sa mga stocks. Pero you have to understand, you have to very careful na kapag nag-invest ka sa stock market, kailangan long term. Mataas ang iyong tolerance sa pagtaas at pagbagsak ng ating merkado. Ngayon, kung papasok ka sa stock market as an OFW na mag-day trade ka, na titignan mo yung galaw every day, every week, every month, mahihirapan ka. Kasi nga, stress ka na nga sa trabaho mo, stress ka pa na nga sa paligid mo, nai-stress ka pa sa investment mo. Instead na mag-chill ka lang sa mga naiipon mo, mas lalo ka pang nahihirapan, diba? You have to understand kapag papasok ka sa investing, you have to invest in a long-term horizon. Okay? Kasi majority of long-term gains sa ating bansa, sa Pilipinas, hindi naman sa ating bansa, pagkos sa majority part of the world, pagdating sa investing, di ba, long-term, doon mo nakikita yung result ng yung mga pinaghihirapan. And ang kagandahan dito, today sa stock market, ay makakapagsimula ka na kahit 1,000 pesos lamang, ay kaya mo nang kapain ang stock market. Okay? At hindi lamang pag-ibig at stock market yung pwede mong gawin, di ba? Iba pa mga pamamaraan para kumita ka ng extra. Pero you have to understand na kapag papasok ka sa mga bagay na ito, lalo na meron nakakibat na risk, di ba? Dapat pag-aralan mo muna yung mga nabanggit natin and yung mga papasukin mo mga negosyo or mga investment. Okay? Para hindi ka kakaba-kaba doon sa mga pinapasok mo na negosyo or investment. Okay? Now, so para mas malinaw yung ating talakayan dito, for example, ang monthly na sinasahod mo ay nasa 60,000 pesos. So, ang gawin mo, i-automate mo na agad yan ng 20%, auto-save mo na agad yan sa yung bank account or digital wallet, yung 12,000 pesos, automatic yan. Pagpasok ng payroll mo sa yung bank account, automatic ikakaltas na agad yan itong 12,000 na yan. And kung iipunin mo yung 12,000 pesos mo sa loob ng isang taon, makakakuha ka ng 144,000 pesos nang hindi mo mamamalayan. Trust me, kapag hindi mo kasi nakikita, di mo mararamdaman, nakakaipon ba ako? Pero pag tinignan mo over the long run yung savings mo, yung investment mo, ang dami mo na palang naiipon. Ganon yung kahalaga pag o-automate ng ating savings. If we continue over the long run, yung ganitong scenario, within 3 to 4 years, makakuha mo na yung ganitong first 500,000 pesos mo. At lalo na kapag ini-invest mo pa ito, mas malaki pa yung tutubuin mo dito. Okay? Pero you have to understand, pagdating sa stocks, di ba, hindi ito guarantee. Pero pagdating sa Pag-ibig MT2, guaranteed yan kasi mayroong cover yan ng government natin. Okay? Okay, so ngayon, let's be honest. Itong sistemang ito ay hindi ko natutunan ng basta-basta lang. May mga pagkakamali na ginawa ko bago ko nalaman itong sistemang ito. At gusto ko itong ibahagi sa iyo or bahagi sa inyo para hindi na kayo mag-undergo ng ganitong proseso. Okay? Yung unang pagkakamali na karamihan din is, di ba, nagre-remit tayo majority of our salary sa ating mga family. Hindi naman mali yun, pero dapat mayroon pa rin natitira para sa'yo. Diba? Mayroon pa rin natitira para sa sarili mo. Tandaan, kailangan mong iuna din yung sarili mo. Tandaan mo rin yun, no? Hindi lang puro bigay lagi tayo. Okay, so, ang tamang approach dito ay kailangan mong itrato, no, i-treat ang ipon mo na parang bill, na parang kuryente, parang tubig, talagang monthly, kailangan mong automated na mabigyan ka, no? Mismo talaga. Kumbaga, pay yourself first, di ba nga na tinatawag nila. Pangalawang pagkakamali is nagpapadala tayo ng malaki, no? Malakihan sa ating family. Diba? To the point na lahat ng emergency ng ating family, pagpapaayos ng bahay, pagpapaayos ng TV, pagpapaayos ng yero, ng bubong, di ba? Lahat na lang puro emergency. At to the point na kahit kapatid natin, umaasa na lang sa atin. Ang tamang approach ito para sa akin, syempre kailangan natin i-set yung boundary.
you have to understand na dapat meron ka lang, di ba kanina katulad ng sinabi natin, mayroon tayong allowance lamang para sa ating family talaga. So kapag lumagpas doon, kailangan mo din syempre sabihan, di ba? Mas maganda pa rin nakausapin natin ng ating mga pamilya na naiwan dito sa Pilipinas na ito yung gagawin natin. Mas maganda na mag-usap kayo ng malinaw, no? Para hindi magkaroon ng issue sa isa't isa. Hindi magkaroon ng misunderstanding, di ba? Mas maganda 'yon. And for sure, kapag ginawa mo ito, maiintindihan ka ng naiwan mo dito sa Pilipinas. So pangatlo, hindi porket nakapag-save na tayo, ayun na 'yon. Hindi porket nakapag-save na tayo ng 500,000 pesos, 1 million pesos, or 10 million pesos, yun na 'yon. Kailangan mo pa rin palaguin ito. Okay? Kasi you have to understand, di ba, kailangan natin syempre mag-set ng emergency fund at 3 to 6 months. After that, di ba, pwede na tayo makapag-invest. Okay, you have to understand na dapat syempre napapalago natin yung mga pera na pinaghirapan natin para, di ba, maging masigla pa tayo sa pagtatrabaho abroad. Okay? Kasi believe me, if your investment, no, based sa mga nakakausap ko every week, kapag nakakakita sila ng investment nila ay lumalago, mas ginaganahan pa sila magtrabaho. Mas ginaganahan pa sila sa pag-OT kasi mas malaki yung nabibigay nila sa kanilang savings sa pag-invest nila. And that's the fulfilling part kapag nag-grow natin ang ating savings and investing. Okay? Okay guys, so ito yung pinaka-importante sa part ng video na ito. Hindi ko gusto na manood ka lang, no? Kung nahihirapan ko today mag-save, kahit hindi ka man OFW, kung nahihirapan ka mag-save, huwag kang manood lamang. Okay, so ito yung unang gagawin mo. Tignan mo yung bank account mo today. Tignan mo mismo, magkano yung every month na pumapasok sa yung payroll account. Okay? After mo makita kung magkano yung sinasahod mo, i-compute mo kung magkano yung 20% ng salary mo. And kapag na-compute mo, nakuha mo na kung magkano yung 20%, then screenshot mo siya. Bakit? Kasi you have to remind yourself na dapat ito yung every month na dapat kong isave. Now, after mo makita, alam mo na kung magkano yung 20% ng salary mo na dapat i-save, kailangan mo itong i-automate. Maghanap ka today ng mga digital banks or mga bank account mismo or probably meron ka na, dapat i-automate mo ito na hindi mo dapat nakikita. Automatic kapag pumasok yung payroll account mo, diretso agad yan sa bangko mo. Meron na ngayon yan, maraming ganito. Pangatlo ay dapat mag-ipon ka. Maliban sa pag-ipon, ilagay mo ito sa mga investment vehicle, no? Katulad ng MP2. Okay? You have to understand na dapat accessible online yung mga pinaglalagakan mo din. Katulad ng mga broker account sa mga stocks, sa MP2. Today, accessible na yan sa mga OFW. So kung bago pa lamang sa yung stock market at nahihirapan kang intindihin ito, mag-umpisa ka muna sa MP2. Kasi ito ay guaranteed, no? Kasi government nga ito. Makakakuha ka talaga at makakakuha ng interest dito. And paunti-unti, aralin mo ang stock market. And iba pang mga investment vehicle. And pang-apat, kausapin mo yung pamilya mo. Kausapin mo ngayong buwan na huwag nating palampasin yung opportunity na ito. Kailangan natin mag-save kasi magpakita ka ng mga bagay na nangyari. Kunyari, may mga karamihan kasi, no, sa online meron mga OFW na pag-uwi sa Pilipinas, 'di ba, nawalan ng sahod, nawalan ng kita. Pag-uwi sa Pilipinas, hindi na kilala dahil wala nang napuprovide, 'di ba? Binabaliwala na lang ng mga pamilya dito sa Pilipinas, 'di ba? And magbigay ka ng aral, bigyan mo ng pagkakataon na i-explain yung sarili mo. Kung natatakot ka i-explain, kailangan mong gawin. Kasi paano kanila maiintindihan kung hindi nila nakikita yung side mo? Kung hindi mo na ipapakita kung ano yung side mo. Para din naman ito sa future mo at sa future ng inyong family din. Okay? And panglima, mag-commit ka.
You have to understand na mag-commit ka sa bagay na ito. So dito sa part na ito, hindi ko hinikayat na maging perfect ka. No. Hinihingi ko lang na 12 months gawin mo ito. Na consistent, na i-automate yung 20% ng iyong sinasahod. And makikita mo yung resulta. Yung dating akala mo hindi mo kayang gawin, hindi mo kayang isave, unti-unti mo na palang na-achieve ng ganitong ka-span lamang ng panahon. And that's the power of automation na hindi mo nakikita yung bagay na sinisave mo. And believe me, magbabago yung tingin mo sa pera kapag ginawa mo ito ng consistent over 12 months. So, bago ko tapusin ang video na ito, alam ko kung gaano kahirap ang pagiging isang OFW abroad, di ba? Malayo tayo sa pamilya natin, minsan nag-iisa tayo sa ibang bansa, nagtatrabaho tayo ng walang pahinga para lamang mapaganda yung buhay ng pamilya natin dito sa Pilipinas. Pero you have to understand na deserve mo rin na mag-ipon para sa sarili mo. Okay? Deserve mo rin na magkaroon ng financial freedom, hindi lang sa pamilya mo, kundi para sa sarili mo. Yung 500,000 pesos na dating impossible na hindi mo kayang i-save, unti-unti maaabot mo yan. Okay? Kasi nagsisimula ang isang bagay sa isang desisyon. You have to understand, ulitin natin, magsisimula ang isang bagay sa isang desisyon na napanood mo dito today. At yung desisyon na yon ay pwede magpabago sa direksyon ng financial journey mo. Simula ngayon. And this is Pessi Warrior na lagi nagpapaalala. Invest wisely. See you the other side.